ay naggagayak na ng kanilang matitirhan, ano po, what more can you ask for? Ano po? Ano pa ang pwede mong hilingin? Ano po? Grabe, maring nababanggit niya, may mas gaganda pa ba dito? Nasabi na po ba natin sa ating buhay, this is life. Ito yung inaasam ko. Ito yung, kumbaga ba, pinapangarap ko. Kumbaga, kung modern terms ngayon, achieve. Ano ba? Ano po ba achieve? Ito na. Ano po? Have you been there? Para bang sinasabi natin kung magpe-pray tayo, Lord, this is it. Have you been there? Mga minamahal, kaya lang. Pakisabi nga po, kaya lang. Dumating ang hari. Ito ulit po, yung kahapon, may dumating na hari. Tama po ba? Yung ating sinasamba ay hari, hindi lang tagapagligtas. Tama po? Mga minamahal, kung maaalala natin, yung ating mga unang napag-usapan, nilinaw talaga natin, hindi lang siya tagapagligtas. Ano po na tagapagligtas na optional na tawagin natin kung Lord o King. Hindi po, yung Kristong dumating ay Kristong hari. Ano po? Bagamat baby pa, nalaman din po ng mga nakapaligid na may kakaiba sa Kristo na ito. Ano po, hindi lang siya sinilang na mga kapatid na tao, ano po, yes, nagkatawang tao po yung Diyos, ano po, pero may kakaiba, hari pa rin siya. Kaya po doon sa awit din kanina, Mary, did you know? Alam mo ba na kung halikan mo yung baby na ito, hinahalikan mong mukha ng Diyos? Wow, kinilibutan po ako nung mabuo ko ito. Ano po? I've been listening to this song siguro 2 to 3 years ago. Ano po? Pero kahapon, ano po, i-download ko nga uli ito, introduction para sa message. Kako po, mga minamahal, yung baby na ito, tinatanong siya, alam mo ba na yung baby nito is the great I am? Sino po ba yung nagwika ng I am? Binalikan po natin nung anniversary po, sinigaw ni Jeff, talaga, Jesus is the great I am. Nagpakilala kay Moises, mga kapatid. Sabi niya, ano pong sasabihin kong pangalan ninyo? Sabihin mo, I am. Nung sinabi ng Panginoong Hesus na I am, natumba po yung mga Romanong sundalo na huhuli sa Kanya. It's because He is the great God. Palakpakan nga po natin sentro ng ating pagtitipon ngayon. Mga minamahal. Ano po, kaya lang ang problema, may plano si Maria. Sino po ba dito ang may plano sa kanyang buhay? Okay lang po magplano sa iyong buhay. Meron ka lang nakalatag, by 2035, ganito na ako. Hello? Ang layo. Far-fetched. Ano po? By 2020, ganito na ako. Ganito na yung gagawin ko. Amen po ba? Tama po ba yun? Amen. By 2016, ganito na ako. Pwede po ba yun? Tama po ba yun? Mga minamahal, ito po ang problema. May dumating na may ibang plano. Hello po. May dumating na nag-intervene, nakialam sa kanyang plano. Intruder. Ano po? Trespasser. Ano po? Pakialamer. Ano po? Mga kapatid, nakialam sa kanyang plano, parang, Lord naman. Nasabi na po ba natin yon? Naman, Lord. May plano ako. I'm just a common girl. I'm just a common person. Pero mga kapatid, nais kong ituloy po ito sa pagsasabi, mga minamahal, that God has a better plan. Do you still believe this? May mas magandang plano ang Panginoon, a far better plan. At ang plano po ng Diyos kay Maria, maging tagapagdala ng tagapagligtas. Para sa kanya, para kay Jose, at para sa buong mundo. Mga minamahal, kung kayong mapiling maging Maria, matutuwa ka ba? Naunawaan ko po kayo. Ano, parang, manjak, pastor. Ano po, bakit? We have our own plans. May plano tayo sa araw na ito. Ano po, makipagsiksikan sa Burgos, 1 oras kaming natrap po kahapon doon. Maybe we have our own plans. Ano po, mga minamahal, to spend Christmas with. Ano po, sa Facebook makikita natin, kanya-kanyang plano na nagpapahayag ng kanilang mga plano ngayong Kapaskuhan na ito. Pero mga kapatid, can you still believe that God has a better plan? Parang, mga minamahal, ano kaya yung response ni Maria? Sinabi po kasi sa Bible, naguluhan siya. She was so confused. Ano po?
Bakit? Anong nangyari? Parang ang ganda na ng plano ko, pero sabi ng isang angel sa kanya, magiging tagapagdala ka ng tagapagligtas para sa buong mundo. Sino po magsasabi ng, ang ganda ng plano na ito? Much better. Tiyak po, pinapangarap naman talaga ng maraming dalaga nung kanilang panahon na maging tagapagdala ng tagapagligtas. Tama po ba? O hindi? Hello po. Ano po kaya yung pangarap ng mga kadalagahan nun? Ano kaya ang pangarap ng mga tao nun? Ano po? Pinapangarap ba nilang, sana ako yung pagdalhan ng Panginoon ng kanyang balita ng kaligtasan o hindi? Mga minamahal, litong-lito po si Maria dahil una, may plano siya. Pakisabi nga po, may plano na siya. Pakisabi sa iyong katabi, katulad mo, may plano ka na. Ama po ba? May plano ka na. Paano gugulin yung buhay? Ang sabi niya, paano ito mangyayari? Ako'y dalaga. Sino po dito, mga minamahal, magiging kumbaga, comfortable ka sa idea na sasabihin po ng isang angel, Maria, magdadalang tao ka. Paano po mangyayari? Holy Spirit ang bahala. Paano mo sasabihin ngayon sa iyong kaibigan, nagdadalang tao ako? Sinong ama? Holy Spirit. Alam mo? Paano mo i-explain? 9 months din yan dinala. Paano mo sasabihin sa parents mo? Nagdadalang tao po ako. Sinong ama? Holy Spirit. Alam mo? Paano mo? Babaliw ka pa, Maria? Lalong-lalo na po, malaking problema. Jose? Hello po? Jose, hindi ikaw ang winner. Alam mo? Si Miss Philippians. Miss Philippians ang winner. Jose, nagdadalang tao ako. Ha? Kanino yan? Holy Spirit. Alam mo? Paano mo i-explain? Ang laking problema ng isang dalaga. Hindi niya tuloy malaman, mga minamahal, kung magpapasalamat siya sa Panginoon o sasabihin niya, grabe siya. Grabe siya. Hindi niya alam mo, mga kapatid, darating sa iyo ang banal na spirito at ikaw yung magdadalang tao. She was really confused. Mga kapatid, ang pinakamalaking problema niya, mga kapatid, paano ko ito ipapaliwanag? Anong sasabihin ko sa mga tao? At isa pa po, mga minamahal, kung ito'y mangyari, siya'y babatuhin ng kanyang mga kapitbahay na relihiyoso. Yung mga relihiyoso po talagang, naku, nagkasala ka! Kailangan patayin! Mga minamahal, were you there? Yung naguguluhan ka dahil nangangamba ka sa iyong kinabukasan, namimili ka ngayon kung susunod sa Diyos at nasasabi natin, Lord, what about my plans? What about me? Hello? Nakakarating po ba yung message, mga minamahal? Paano ako? Were you there? Lord, ako gagamitin mo para sa iba? May mga plano din naman ako para maligtas sila. Paano ako? Nadaanan mo na siguro yung tanong na, Lord, may mga alalahanan din naman ako, alalahanin. Makikinig pa ako sa problema ng iba? Hello po? Lord, may mga plano din ako sa pera ko, pero para sa iba, gagastusin ko pa. Mapalapit lang sila sa'yo. May sarili akong plano. Hello po? Lord, di ba, may kalayaan din ako na gawin ang gusto ko. Gagawin ko pa ba yung gusto mo na magmalakayan ng tao para magkaroon sila ng kaligtasan? Maaring tanong ni Maria, Lord, para maligtas yung iba, paano ako? Hello po. Mahalaga po bang bahagi si Maria na dumating yung unang Pasko? Opo. Bakit po? Dahil sabi niya, hindi ko man lubos na naiintindihan, mangyari nawa. Sabi po niya sa anghel, yung sinabi mo. Sinuko niya po yung kanyang buhay. May pagkakataon na hindi natin maisip, nakakatuwa ba ito o isang biro lang? Mga kapatid, dahil yung ibang Kristyano naman, hindi ganun kaseryoso. Hindi naman ganun kumbaga, ka-committed. Pero iniisip natin, bakit ako tinatawag ng Panginoon na maging daan ng kaligtasan para sa iba? Have you asked these questions? Definitely, mga minamahal, si Maria po sa loob ng 9 na buwan, sa marami pong pagkakataon na nahirapan siya sa pagdadala
ng isang bata na hindi niya tiyak kung anong mangyayari sa kanyang buhay. Tumakas pa po siya. Pumunta siya kila Elizabeth. Buti na lang po, tumakas siya, pumunta kila Elizabeth, para po, kumbaga po, magkaroon ng ibang environment. Alam niyo po, para po iis yung kanyang sarili, pumunta siya kila Elizabeth, pero itong nangyari. Nung salubungin siya ni Elizabeth at bumati siya kay Elizabeth, yung nasa sinapupunan ni Elizabeth na si Juan Bautista, pinsan ni Jesus. Si Juan Bautista, na inatasan ng Diyos na maggayak ng daan ng Panginoon, sa sinapupunan pa lang, tumalon na sa tuwa. Bakit? Mga minamahal, ito na yung aking misyon na ipakilala. Kaya, mga kapatid, sa puso po ni Maria, teka, mukhang plano nga ata ni Lord ito. Hello po? Sana po matapos yung ating mga pagtatanong, dumating na rin tayo sa point na, teka. Mukhang hindi ko man ganong maintindihan, pero plano ata ni Lord ito. Bakit? May mga nag-unfold na bagong kwento, may mga natutuklasan akong nangyayari na hindi mangyayari kung hindi ko pagbigyan ang Panginoon sa buhay ko. Mga bagay na magaganda. Kaya kagabi po, mga minamahal, sa encounter din po, share ko lamang po mga minamahal. Kagabi po, may part po doon, hindi ko i-detalye. Pero tumayo pa lang po ako sa harapan, naramdaman ko na yung Panginoon, para kako hindi ko na kailangan magsalita. Dahil ramdam na po namin yung malakas na presensya ng Diyos. Kagabi, actually po, muntik na po akong mabasag sa pag-iyak. Talagang kinompose ko lang yung sarili ko dahil kailangan ko pang magsalita. Mga minamahal, kung pagbigyan lang natin yung Panginoon sa buhay natin, may mga bagay na mag-unfold na akala natin hindi mangyayari at hindi natin mararanasan, pero pagbigyan lang natin ng Panginoon, magugulat tayo sa resulta. Pakisabi po sa iyong katabi, pagbigyan mo ang Panginoon. Lakasan po natin sa ating katabi sa kabila, sabihin natin, pagbigyan mo ang Panginoon. Ayan, amen. Mas kumbinsido na. Amen po. Dahil mga kapatid, sinong mas may magandang plano, ikaw o ang Diyos? Na-confuse din tayo para si Maria. Po? Sino po mas may magandang plano? Tayo o ang Diyos? Mga minamahal, sino po dito nakakita na ng nakaikom pang bulaklak? Hello po. Sino po sa inyo nakakita na ng nakaikom pang bulaklak? Hello po. Mga minamahal, kung kamay ng Diyos ang magbukas ng bulaklak na ito, halik ng Diyos sa isang bulaklak, mga minamahal, pag yung bulaklak na ito bumuka, maganda. Tama po ba? Subukan mo ikaw magbuka ng bulaklak. Maaawa ka sa bulaklak. Bulaklak man yan ng kalabasa o kalachuchi. Ano po yun? Dahil po, yung bulaklak na ito, very fragile, very soft, mga minamahal. Kaya, sinong mas may magandang paraan para buksan ang kanyang plano sa iyo at sa akin? Kamay ng Diyos o sa pilitan, kamay natin? Lord, ito plano ko, babarasuhin ko to. Lord, ito talaga yung gusto ko. Kagaya po kahapon mga pinag-usapan natin, pwede bang pakialaman ng Diyos yung plano mo, yung buhay mo, yung araw mo, yung bawat linggo mo, paggugol mo ng oras mo, paggugol mo ng iyong salapi. Kapag po mapakialaman ng Panginoon ito, tiyak natin yung kwento natin, hindi man natin maintindihan nung una, pero mauunawaan natin, kagaya po ni Maria, ang sabi niya, hindi ko maintindihan ito nung una, pero ngayon, alam ko, tatawagin ako ng susunod na henerasyon, ang tawag nila sa akin, ang babaeng mapalad. Bakit po? Kasi pinagkatiwala niya sa Diyos. Pwede ko po ba kayong anyayahang tumayo, mga minamahal? Ang title po ng message natin ngayong morning na ito ay Mary's Confusion to Blessedness. Maaring meron siyang magandang plano, maaring ikaw din kapatid, merong magandang plano. Hindi po natin matatawaran yan. Meron ka ng ginayak, meron ka ng, these are the things that I will do. These are my plans.
Pero mga minamahal, sa lugar po ba na ito, merong magtuturing na hari sa Panginoong Hesus na sasabihin niya, Lord, Thy will be done. Meron po ba sa lugar na ito na magsasabing, You are my King, ikaw ang aking hari. Thy will be done. Bago po natin awitin yung huling hymno, meron po akong kanta na naaalala. That if we can, sino po nakakaalam nito? Pwede ba natin pakiusapan si teacher? God is too wise to be mistaken. Pwede ba natin, teacher, kabisado ba yung lyrics ito? Kahit yung chorus lang po. Please welcome, Teacher Cheryl. Ambush po ito, hindi ko nasabi, ngayon ko lang nakita. Pero pakinggan po natin yung lyrics. Meron ba tayo available na lyrics dyan? Ano po? Hopefully, ito po yung, God is too wise to be mistaken. God is too wise to be mistaken. Sobra siyang wise para magkamali. God is too good to be unkind. So when you don't understand, when you don't see His hands, when you don't see His face, trust His heart. Minsan pa nga po, God is too wise to be mistaken. Hindi po siya magkakamali. God is too good to be unkind. So when you don't understand, when you don't see His plans, when you can't trace His hand, trust His heart. Let's bow our head and let us pray. Nagpapasalamat kami, Panginoon, sapagkat muli sa umagang ito, muli naming nakita na sa kalagitnaan man ng aming mga tanong, ito ba'y para sa akin? Ipinanganak ba ako para rito? Siguro po, there are times, mga minamahal, naisip na rin natin, napagod na ako, nagbubunga pa ba ako, tinatalikuran naman ako, di naman nangyayari yung mga unang dineklara ko, napapahiya ako. Am I still born for this? Nilikha ba ako para rito? And if this is your heart, medyo nagda-doubt na ngayon, let us look at the story of Mary behind the first Christmas. At ilapit natin sa Panginoon. Hilingin natin, Panginoon, let me see your heart. Kung hindi ko man makita na nangyayari, yung mga pinangarap ko. Father God, we thank you, Lord, pwede naming ilapit ito sa inyo ngayong umaga nito. Dahil po, kagaya po ng mga characters ng Bible, meron kaming masayang Pasko dahil may nagsakripisyo. At meron din kaming mga panimulang mga relasyon po sa inyo. Panimula po na karanasan sa inyong kabutihan dahil po may mga magulang kami, may mga nag-akay sa amin, may mga naging bayani para sa amin sa kabila ng kanilang matinding sakripisyo. Panginoon, tinatanggap din po namin ang hamon ng buhay ni Maria na kung kami may kalituhan, tinatanggap po namin, darating din ang panahon, mamumukadkad, bubukas ang isang araw na tulad ng isang magandang bulaklak. Di man namin makita yung end point, pero Panginoon, kung kamay po ninyong kumilos, we can be sure. Ang binubuksan yung araw, ginagawa niyong kwento para sa aming buhay, ay maganda. Because you are the God who has great plans for us. Plans to prosper us and not to harm us. Plans to give us hope and future. Kaya Panginoon, kagaya po ng tugon ni Maria, mangyari po ang inyong kalooban para sa amin. Sa pangalan ni Jesus, ito pong aming dalangin. Amen.